Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga kung mababatid lang ng bawat anak niya. Narito ka ba sa lupa kung wala siya? Nabuhay ka ba kung walang bubuhay sa iyo bilang ikay tao? Mababatid mo ba ang katotohanan kung walang magpapabatid? At paano ba ibabagsak ang salita niya? Paliliparin ba niya? Paano niya bibigay ang biyaya? Ihahagis ba niya? Paano niya ipapadama ang pagmamahal? Itutulak ka ba? Hindi, kailan pa man. Ika'y kinukup-kup niya, padadama niyang mahal na mahal ka. Sa pagkalinga niya ay mabuhay ang pagmamahal niya sa iyo. Doon mo makikita kung paano siyang kumikilos sa ibabaw ng mundo na di man nasisilayan ng mga mata, tumutupad siya sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga ba ang malay mo tao sa bawat kaganapan sa buhay mo? Paano mo nga ba mauulaan ang sarili mo kung anong buhay ang mayroon kang gagawin ng Ama? Nang dahil nga walang batid ang sino mga anak ng Ama, patuloy ang pakikibaka. At kapag pinalad sila, masasabing maswerte sila. Ngunit paano ang walang swerteng tinatawag? Yaon bagay mahihira? Ito bagay hindi nililingap? At ito bagay walang paglingap ang Ama't walang habag? Nagkakamali ang isip ng tao. Sapagkat kung may mahirap at pinayaman sa pananampalataya, masigit na karapat-dapat sa pananaw ng Ama. At kung malawak ang pangunawa ng bawat isa, matutuunan nila ang pag-ibig ng Ama, sapagkat gayon nga ang kumilos siya sa ibabaw ng kalupaan na di nakikita. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong ngayon, magbulay kayo, mga minamahal ko. Katulad ng pagpatak ng ulan, sinong malbahagi niyan? Katulad ng paglikom ng hangin sa karagatan, at do'y pabubugsuin kung saan-saan. Ito bagay nasisilayan kung paano tinutupad ng Ama. O aking Ama na pinakikilala sa inyo, kung paano siya nangungusap na totoo, dingginin niyo at makinig kayo at mababatid niyo ang siya'y buhay sa inyo. Yaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Habang ginugupo ka sa pagkatao, kung sumisiglat lumalakas ang iyong espiritu, magbunyik at magpugay kasama mo, patotoong kinakalinga ka. Kung yung mga daga kay liliit nila na niluluwal ng inahing daga, sa di nila namamalayan, sila'y lumalaki rin, pawa. Gayon din naman ang bata. Walang sukat ang laki niyan, kahit na maliit siyang isinilang kapag ginusto ng Amang ito'y lumaki, na palalaki niya. At kahit naman kay laki-laki niya ng isinilang, nang gusto ng Amang maging pandak lamang, sagad na laki niya, hindi pa tumatangkad, ibig sabihin, hindi sa pagsilang na malaki at maliit yan. Kundi nasa ayon na kalooban at kagustuhan ng Ama, sanggol kang isinilang, maliit at sukat mo ay wala man lang timbang. Ngunit nang niloob ng Ama, higit kang mabigat kanino man.
Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang mahalaga. Ang inay matimtiman, dumulog at manalangin na may katapatan. Kung ang buhay ng anak ay sa kanya, ipahihiram ng may gala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ang nagmamahal sa kapwa niya, nag-iisip ng makabubuti at makagagalak sa kanila. Subalit ang di totoong nagmamahal, di alam kung paano pasasakitan ng kapwa niya. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, gayon nga ang bibig ng tao madaling magsalitang mahal kita. Ngunit paano yung pusong walang pandama? Maibibigkas ba ng bibig? At pagkatapos madadama ng puso, yung binigkas niyang mahal kita at puso'y wala namang pag-ibig. Kaya't kung paano nagbibigkas ng mahal kita, kapag nadama sa puso, may gagawad sa kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Katulad ngayong araw na ito, at katulad din kahapon, ang araw ng pagsilang na tinunguhan bilang katauhan ay sabay-sabay na petsa. Ngunit hindi sila magkakagulang, hindi sila magkakaedad, at di rin pare-parehas ang sasapitin ng buhay. At sa araw ding ito ng mga binabati, magkakaiba rin sila ng edad, magkakaiba rin sila ng buhay, magkakaiba rin sila ng kinabukasan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, nagkakapanabay man ang mga anak niya sa pagsilang ng petsang tinatawag. Ngunit, may kaloob ang Ama na hindi magpapantay-pantay ang bawat isa. Kaya, ano baga ang ibig kong ituran? Kung ano ang nakakamtan mo ngayon, huwag mong ipalagay na buong panahon ay ganyan. At kung ano ang nakakamtan ng kapwa mo, huwag ka naman magsino kung ano siya, ano siya, sapagkat balang araw, malamang na masigit pa, yaong inuuyam-uyam. Ang may pandinig ay nakarinig. Gayon ang buhay sa lupa, sapagkat walang nakababatid ng bukas, mamaya, kung ano ang ibibigay. Ang pinakamahalaga, ang bawat anak ng Ama, batid nilang siya'y totoo at kinikilala nila siya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Nararamdaman niyo po ba siyang totoo at buhay? Nakikilala niyo po ba siya sa gawang napakahiwaga? Kailangan may mangyari para makita niyong mahiwaga siya, di ba? Kaya ang bawat kaganapan sa buhay niyo, ipasalamatan niyo sa Kanya. Sa kabila ng may luha na hindi niyo pa natatarok, di niyo pa naabot, bakit naganap yan sa buhay niyo, pasalamatan niyo pa rin siya. At kapag pinaabot niya, pinatarok, pinaunawa, lalo niyo pang masasabing, tunay ngang salamat sa iyo, Ama. Buhay ba ang Ama? At siyaon siya, lumilingap, nagmamahal, kumakalinga. Katakataka nga lamang kung minsan kung sino pa yung dapat ay wala ng problema, silang makikitaan mo ng tigib ng problema. Napakasimple lang ng dinadala kung magkamisan nagkasakit lang ang anak, tigok-tigok na yung pananampalataya. Na dapat lalong lumalalim, lalong tumitibay. Sa mga pinagdaraanan, lalo pang tumatag. Hindi yung nanlalambot, nanghihina, nawawalan ng loob. Mga wala ka ba ng loob? Lumayo ka ba sa Ama? Ano pang laban mo kapag pinanghinaan ka? Kaya habang may binibigay siya, lalo mong gawin, kumapit at huwag hihiwalay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit
Ang iba naman ay ibang panuntunan. Kapag ka may dalahin magmumukmok, anong magagawa mo sa pagmumukmok? O kaya naman, salita ng salita, kwento ng kwento, kwento ng kwento, dada ng dada, anong magagawa sa kakadada? Ang gawin nyo, manahimik kayo, manalangin kayo, magtiwala kayo, umasa kayo, manalangin kayo, pananalig nyo'y buhayin nyo, pananampalataya nyo'y gawin nyo, at pakikita ng Ama kung ano't sino siyang nakikipagtotoo kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung minsan may pinatutupad, para may mapakita ang Ama na may patutupad din siya sa kabila ng pinatupad niya. Kaya anak, lakasan mo loob mo. Lakasan mo loob mo. Ang wika nga, hawak ba ng tao yung puso ng kapwa niya? Walang may hawak ng puso ng kahit na sino, di ba ga? Kaya, hindi mo maaaring sabihin na, ay, ang tibok ng puso mo pala'y ganito. At hindi lahat ng pagsusuri ay lahat ay tama. Sapagkat kumisan, yung ginawa ng tao ay maaaring mali. Ngunit ang gawa ng Ama ay walang mali. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Ang mabuting balita mula kay Mateo. Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ay isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamalit ito sa lahat ng binhi. Ngunit, kapag natanim na at lumago ay naging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y magiging punong kahoy. Ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Sa maliit mong pananampalataya, sa maliit mong pananalig sa Ama, kung bukal sa puso mo, tapat ito sa tuwina. Sa hindi mo namamalayan, lumalagot, lumalaki, tumitibay parang puno ng mustasa na nasasalayan ng pugad ng ibon sila. Sapagkat doon nakikita ng Ama kung gaano katapat ang bawat anak niya. Hindi sa maraming salita, hindi sa maraming kwento, hindi sa maraming urirat o usisa, kundi sa maraming pagdulog, pakikipagtapat at pakikipagtotoo. Kung minsan, akala ng tao porket wika ng tao yon, pasubali naman bilang sa Espiritu. May bahaging kaloob na ng Espiritu. Akala lahat ng sinasabi ay galing sa Espiritu. Totoo sa Espiritu. Ang totoo sa Espiritu at galing sa Espiritu at mula sa Espiritu, alam mo yung sinasabi mo kung yung kaharap mo ba'y masasaktan, yung kaharap mo ba'y maututuya sa'yo o maiinamba sa'yo ang pandinig o magagalit na. Napakahirap ang mga lingkod. Kapag ika'y lingkod, lahat ng kilos mo't galaw mo. Kailangan liming-limi na ito. At anong naiba't na bago kung isang lingkod kay sa tuwin ay iyon at iyon ka pa rin, wika nga ng Ama. Ganon din ang mga tagasunod at kumikilala sa Ama. Kaya nga't may sinabi siyang sa pananampalataya ng bawat isa ay napalalago, napalalawak ng Ama ang isipan ng tao. Yaon pala, kailangang umulad ka sa pananalig at pananampalataya mo, hindi sa salita kundi sa gawa. Sapagkat ang bawat salitang may kalakip na gawa na hindi mo namamalayan, ito na nga pala ang sinasabi ng Ama, kilalanin mo lamang ako at matutuntun mo ang tunay na kung sino ako sa buhay mo. Buhay ba ang Ama?
Kaya, dapat nililimi ng bawat isa. Kung kay galing-galing mong mangusap, kay galing-galing mong magsalita, ngunit sa sarili mo, hindi ka makapagpigil awa. Ay, napakahirap na sasabihin sa'yo ng ama, anak, pigil-pigilin mo yung bibig mo. Sapagkat ang bibig mo hindi ko nararapat pakinggan at di ako nalulugod sa bawat sinasabi mo. Sapagkat, kapag nanahan ka sa espiritu ko, mananahan ng gawa mo na mabuti ito. May pagkatao ka't wala sa espiritu, gayon pa rin naman ito. Sapagkat iniba na nga ikaw, pinatay na ng iyong pagkatao, ang kung sino ikaw na tumanggap sa akin, kaya't natanggap mo na ako at nabuhay na ako sa iyong piling bilang Espiritu Santo. Buhay ba nga ma? Kaya doon na mabubuhay ang pananalig. Nasa maliit na kaloob ng ama, hindi mo alam, lumalaki, lumalago, tumatatag, tumitibay. At paano ito nasusukat at natataro? Ang amaang nakalilirip. Hindi tao, hindi kapwa mo, hindi kahit na sino na napakagaling sa mundo, kundi mismo ama. At ikaw mismo ay madarama mo ito. Kung lumalabis ka, kung kinukulang ka, at na marapat kalusin, at marapat na punuan. Sapagkat ang ama, kung papaano tinutulad niya ang mga anak niyang nasa katotohanan, ang nais niya ay makitang lahat kung papaano pawa ang gawa niya. At ang bawat isa, na pagbabago ang kanilang mga kilos, na pagbabago ang kanilang mga gawa, na pagbabago ang kanilang pananalita, ayon sa totoong espiritong dumadaloy, dumadatal sa kanilang katauhan. Mapapalad ang natamna na patuloy na nagmimithing lumago, lumabong at magtibay at tumibay panglubos. Tulad ng mustasa na kapag ito'y namulaklak, diretso lamang siya. Nang butil niya at bawal butil niya ay parang nakapuno sila. Makikita mo kung papaano ang tatag at tibay at ang mga dahon niya ay nagsisilapad din naman. At siya unang nais ng ama, lumapad ang naaabot ng iyong katotohanan. Tumaas ang iyong pananalig at pananampalataya. Tumibay ang iyong mga tinanggap sa ama, kahit na ito ay palagay mo'y kulang at kaunti, na palalawak na pauunlad niya sa kapangyarihan niyang pananalig mo'y tapat sa kanya. At yaon ang katotohanan. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Net karamenayahana, net karamenayahana. Madaling kumilos at gumanap ang ama sa hindi mo inaasahan, doon pinakikita niya yung kahiwaga at pagmamahal niya. Kaya't ang tapat at totoong nagmamahalan at minamahal kayo kapwa, doon mapapakita ng ama kung paano ang pagkilos sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Yaon ang pananampalataya ng ama, yaon ang paghahari niya sa mga anak niya. Ang kakarampot ay napapalaki nila, napapaalsa nila ng pananalig at pananampalataya nila. Yaong hindi nila batid na nababatid nila sapagkat ang amang kinikilala at tinutunto nila, kaya't ang mahirap para sa kanila ay napagtitiwala nilang magaan nilang kakamtan. Sapagkat yaon nga ang paghahari ng Diyos sa bawat katauhan na tumanggap bilang tao. Kaya kayo ba ay nahihirapan sa paghakbang? Sa pananampalataya niyo kayo ay magkakaroon na ng kalayaan. Kung minsan niloloob ng ama na magkanda payat-payat ka muna para may pakita sa sayo, anak, kahit nabutot balat ka na lang, kapag ginusto kong masidlan ka ng laman, mapatataba muli kita at masisidlan ang katawan. Buhay ba ang ama? Kung minsan, numpak na yung pisngi mo, wala ka ng kapisngi-pisngi, subalit ng niloob ng ama, binigyan ka ng pisngi, mas maganda ka pa kaysa dati. Buhay ba ang ama? Ang mahalaga,
Hindi kayo nanlulupaypay, hindi kayo nanghihina, at hindi kayo lumiliit ang katawan dahil sa kasamaan, kundi sa kabutihan at patuloy na pagpapakabuti na hinahanap niyo ang kalooban at kagustuhan ng Amang Mahal. Sapagkat maliwanag niyang tinuran, mas mainam ng payat kaysa tabang ampaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya't ang mga matitibay at matatagang pananampalataya, matabapay at pantay lamang. May laban, may katatagan, at may kasiyahan at kagalakan. Mapapalad ang patuloy na nagtitibay ang damdamin at kalooban, at napaas ang pananalig at pananampalataya nila sapagkat kinikilala nilang buhay na matapat ang Ama sa kanila. At yaon ang tinatanggap nila at naisasabuhay nilang ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. At yaon ang Espiritu ng Ama. Ang lihim ng Ama'y binubunyag niya. At ang bawat nakatutot na tutong lubos, yun nga ang patutoong tinanggap siya. Kaya't napag-aharian sila, nababago sila, at naisisilang ang kanyang espiritu sa kanilang katauhan, kaya't napatay ang kanilang katauhan bilang damdaming laman, bilang damdaming katawan at isip pagkatao, at ang nabuhay ang espiritu niyang nagtataglay ng liwanag, pangunawa at tibay ng loob. Kaya't ang kagalakan suma sa kanilang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. At ang panukalang lihim ng Ama at lihim niyang mga gawa, walang naglalantad, naghahayag na mainam, kundi ang kanyang espiritu. Kaya't ang tumatanggap sa kanyang espiritu, natututunan ng malalim at mababaw niyang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Nang dahil tapat at totoo ang Ama. Ano sa palagay ng bawat isa? Mula sa Exodo. Pagkaraan doon, si Moises ay bumaba na sa bundok, dala niya ang 2 tapyas ng bagong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Joshua ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagtatalo, kundi awit ang sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas ng bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. Ano ba ang nangyari sa iyo? At pumayag kang gawin ng kasamaang ito. Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa aking kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin, naigawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas
Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kung inyong tutuntunin at babaybayin at kung ganang naunawaan ninyo, bakit dudurugin itong bato na nakatala ay ang mga salita ng Ama at pinong-pino at pinainom sa kanila? Yaon tao ang ibig sabihin ng Ama. Kailangang mainom mo, malagok mo ang kanyang salita upang sa buong katauhan mo'y maghari ito pawa at hindi ang kung anong katang-isip at haka-haka. Sa gayon, kapag ito ang naghari sa kanino mang anak ng Ama, magagawa nilang pagtibayin ang pagtitiwala at pananalig sa Kanya, na hindi man siya nakikita ay may magagawa siya, na hindi man maabot, abot na abot sila, na hindi man naririnig na tuwiran ang titig niya, at ang kanyang tinig na nagsusumigaw sa kanila, subalit ang puso nilang may pandama, nadarama, ganap siya. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, alalaumbaga, paano mo sasabihing mahal mo kapwa mo kung di mo nga mabigkas at masabi ito dahil wala kang pagmamahal? Subalit ilang beses mo mang sabihing mahal kita, kung totoo at totoong-totoo, mabibigkas mo't ulit-ulit mong masasabi sapagkat totoo sa puso mo. At yaon ang katotohanan. Magagawa niyong bigkasin sa kapwa niyong mahal kita kung tunay na sa puso'y nararamdaman niyo. Ngunit kung sa bibig nagsasalita kayo ng mga pahayag at salita ng Ama, sa puso niyo'y hindi nangungusap ang Espiritu para magsabing mahal kita, wala nga kayo sa katotohanan. Sapagkat ang nangungusap sa isip na Ama ay totoo at nangungusap sa puso at nakadarama ay iisa lamang. Kaya't ang pagmamahal na totoo sa puso, hindi sa nguso. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano ba napapadama ang pagmamahal? Paano ba mapapakilalang totoo ang Ama at sa buhay mo at katauhan mo'y totoo siya? Yaon na nga ang kahirap mang gawin para sa kapwa mo. Ngunit dahil siyang nangungunat nag-aari sa iyo, nagagawa mo itong gawin sa kapwa mo nang dahil sa pag-ibig na binuhay ng Ama sa puso mo. At yaon ang ginawa ng Ama sa anak niyang si Moises. Pagpapakasakit na ginawa ng pakikipagtipan, pinaakyat ng bundok ng Sinai upang ibabang tuwiran ng mga aral at salitang banal. Subalit ang mga nag-aklas na hindi tapat at totoo, hindi naniwala at hindi naganap ang pagtitiwala, nang dahil ang akala nila'y wala na itong magagawa, kaya't nagawa na nilang tumalikod at tinalikdan siyang ganap. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, ganang katauhay, di mababaybay ito. Ganang pagkatao'y di mayuulat sa inyo. Ganang kung tuwirang naka-espiritu kayo, at espiritong totoong sumasa inyo, ang binibigkas ko at winiwika ko ngayon, mawawawa nyo at madarama ng puso nyo, sapagkat isa lamang ang nangungusap at damdamin ninyo, yang ang iisa ang suma sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kundi man lilang na espiritu ang sa inyo, mararamdaman nyo ang espiritong suma sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Yan ang tao. Sa pagsunod sa kalooban ng tao at kalooban niyang nagahari, maraming naliligaw na papalungi, di baga? Ngunit sa pagsunod sa pagtalim at kalooban ng Ama, kailan may walang napahamak na anak siya. At yaon ang pawang katotohanan, mga mahal ko, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Doon nabubuhay ang malalim na pananalig at pananampalataya sa isip na Ama ang iniisip sa tuwina, na ang salita niya'y binubulay-bulay nila at sa puso na may siya'y damang-dama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayong nakadamang tuwiran
at ang pakikisay nyo'y tapat kailanpaman. Sa puso nyo't diway nanahanay ang mamahal, at ang espiritu niya'y naging damba ng tahanan, yung inyong lupang katawan. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Kaya tumayo ka nga. Sulong tumindig ka. Kapag matibay ang loob mo at totoo ang puso mo, siguradong ang kumukulog-kulog-kog mong buto-buto, nagkakaskasan at nagkakakiskisan na dahil sa nawawala ng langis ito, magkakaroon daloy na di mo namamalayan kung paano naganap. Sulong lakad ka. Sulong lakad ka. Inuulit ko, kung tapat sa puso mong pagparito mo, tinanggap mo yung magpapalakad sa iyo, uuwi kang may gala. Balik-balik. Hindi dapat tao ang ninanamnamot pagkatao mo, kundi ang namnamin mo ay nagpapalakad sa iyo. Huwag taong pagmasdan mo't di magagawang palakarin ka nito, ngunit ang di mo nakikita may magagawa sa iyo. Nek karamenayahana, nek karamenayahana, nek karamenayahana. Lumundag ka. Lumundag ka. Lumundag ka. Lumakad ka. Sino bagang nagsisilid ng langis sa inyong mga buto? At sino nagpapatibay ng utak ng inyong buto? Sino ang nagpapanalaytay ng dugot tubig sa inyong mga ugat? At sino nagpapakilos ng inyong balat? Kailan may walang makapagpapakilos sa inyo sa balat nyo? Ngunit ang Ama, kaya niyang gawaran ng anuman upang ang balat ninyo'y maging matatag at matibay. Lumakad ka, lumabas ka at umikot ka. Lumakad ka. Sa matibay mong pagtitiwala bilang ina, tatamuhin din ng anak mo ang kalayaan niya. Ngunit ang wika nga, kung sinusubukan niyo ako, may panukat din ako sa inyo. Ganang pagkatao'y di gagawin ito. Hindi bagas siya natatakot na sa pagpapalakad sa inyo, kayo'y madapa at magtumba. Ngunit ganang hindi nyo nakikita, may tapang na binabahagi ako. Sulong lakad. Lakad, anak. Sulong. Tumakbo ka. Lakad. Tumakbo ka. Takbo ka. Kung sa unang araw mo halos di makagulapay sa paghakbang ka, ngunit ngayon pinatatakbo kita, maganap sa iyo ang layon ko. Sulong. Magsitakbo kayo. Kayabangan man sa palagay nyo, ngunit kailangang may pakita ako, sapagkat upang patotohanan kundi taong tinutunguhan nyo. Kung magkagayon at binilang ng taon ito, ano sa palagay nyo tao? Yaon ang tao sa mundo. Sumusuri, walang nasusuri. Tumatarok, walang matarok. Nagmamasid, walang makita. Nakikinig, walang marinig. Ang may pandama ay makadama. Nek karamenayahana. Sulong, anak. Ganyan ko kayo iniibig. May sinasambit ako, may ginagawa ako. Hindi puro salita lamang tao. Kaya't kung papaano pinatototohanan ko, naway mawari nyo kung sinong kaniig nyo. O tao, minamahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may matay makakita. At ang nagliwanag
tamasahin ang Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Anong silbi ng salita mo sa kapwa mo pagdaka, minumura mong patalikod ito? Anong pagmamahal ang mayroon sa tao na kapag walang magawa kapwa-tao'y kung ano-anong sinasabi nito? Gayon baga ang pag-ibig ng Ama sa mundong ito? Tao, ang pag-ibig ng Ama may ginagawa na kahit may kasalanan ka, patuloy na iniibig ka. At yaon ang pawang katotohanan. Itaas mo ang kamay mo, anak. Sulong. Lumakad ka ng lumakad. Kumusta ka na? Sulong. Tumakbo ka. Ganang pagkatao, di gagawin ito. Ganang pagkatao'y di matuturan ito. Ganang di nyo nasilayan kung sinong kaniig nyo. Muli inulit ko, mga mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Habang dinudumog kayo ng langgam, kailangang umiwas kayo't nang di kayo kagating. Habang dinadalipog kayo ng langaw, kailangan kayo umiwas upang kayo'y makahakot ng marapat. Hindi silang humakot sa inyo. Kung magkagayon at batid nyo ang gagawin, nararapat ding alamin nyo kung paano ko iiwas kayo sa kasalanan. Ngunit kung di kayo umiiwas at kayo gumagawa nito, ano bagang sala ko para parusahan kayo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sulong tao ngayon magbulay, magtanto kayo. Ganang talinong pagkatao saan babaybayin ito sa inyo. At yan huhugutin ang talinong sinambit ko sa inyo. Ngayon magbulay, magnilay kayo. Ano nga bang tinutunguhan nyo? Babaeng lampat, walang sukat man lamang. At walang timbang kung inyong pagmamasdan. Timbing nyo sa taong matatag at matitibay na may kalam at karunungan. O tao, hindi doon sumusukat kung sino ang bumuhay sa inyo, kundi ang tinatarok at inam na puso nyo, yaong minamasdan ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kumembot ka. Katawa-tawa man kayo sa panining ng kapwa nyo, ngunit mapalad kayong tumalim at sumunod. Kung ang mahirap para sa tao na kung ano-ano ang ginawa sa iyo, ay di ka nakaranas ng ganyan, anak ko. Ni hindi na palakas ang mga litid mo at ni hindi na pahakbang ng diretso pa mo. Ngayon anong magagawa nyo? Anong masasabi ninyo? May imposible nga bang gawin kapag ninasa? Bakit natatakot na babahala kayo kung totoo tapat kayo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Humatol kayo at hatulan ng babaeng ito. Sapagkat kundi siya ganito, wala kayong hihahatol, di baga? Kaya't ang bawat humatol at hinatulan nyo'y siya, hindi siyang hinatulan nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. O aking ama at ama nila, tinupad mo na naman ang marapat na tupdin mo. At ngayong pinakita mo ang ibabaw nitong mundo ay tunay na kasalanan at pagkakasala ng tao. Kaya naman itong tinutupad at ginagawa mo ang pakilala ang katotohanan mo at ang may pandinig sa kanila ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lumuha ba ang mga mata nyo? Sinong mag-aampat nito? Kung tunay na ang pukal na puso nyo ay kapiling at kasama nyo, pagtitiwalay tupdin ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos?
Aba, may gym ba dito? Kumusta na ba? O anak, kumusta? Buhay ba ang Diyos? Patumpik-tumpik ka pa. Di mo batid magaganap sa buhay mo. Kaya, upo ka na. Masarap sumayaw pala, no? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O aking Ama at Ama nila, yan ang pagpapaligaya mo sa bawat anak mo na ginagopo at ginagalapi ng tao sapagkat buhay kang kumakalinga. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Paano mong di paglilingkuran ng Diyos? Kaya, kailangan siyang paglingkuran, mga minamahal. At kung ang paglilingkod naman ay parang paligsahan lang, ay huwag ka nang maglingkod. Sapagkat hindi ka hahatulan ng Ama sa ganong paglilingkod. Ano po? Kailangan ang paglilingkod ay nasa puso ito. Hindi ito sinasabit, iniisip lang. Ano po? Sapagkat alam ng Ama yung totoo at hindi. Kilala ng Ama yung totoo at hindi. Nababatin niya ang totoo at hindi. Makikipaglokohan ka ba sa Kanya? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya mula sa awit, purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti sa lahat. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupurit magpapahayag sa kanyang ginawa? At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, na gawing matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo ay iyong magunita. Sa pagliligtas mo ay sama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming unaway, ginaway tunay na ditumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin ang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mo, kanilang nakita. Ni hindi pinansin niya ang pag-ibig mo na walang kapara. Bagkus ang ginawa sa dagat ng tamboy, kinalaban ka pa. Sa kabila nito, gaya ng pangako, sila'y iniligtas upang ipadama ng Panginooy dakila't malakas. Nang siya'y mag-utos ang dagat ng tamboy na tuyong bigla, sila'y tinawid ng dinaanan ay tuyo mang lupa. Hay mga ama, kumilala kayo sa tunay na Ama. Hay mga ina, kumilala kayo sa tunay na ina. Tunay na Ama pa. Oh mga supling, hindi kayo lalaki kung ganang kayo lamang. Hoy mga ama't ina, di nyo mapalalaki ang mga anak nyo, kundi kasama itong Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't huwag niyong ipagpalit kanino man yung Ama. Haleya karamaleya karameneya, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba ang Diyos? Masaya. Pati puso ng mga anak niya. Mapapalad kayo
na damang-dama nyo'y Ama. Mapapalad kayo, mga kumikilalang totoo, na di nadadayang isip at kalooban nyo, kunwari mabubuti, masama naman laman sa kapwa-tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Halala umbaga, sukatin nyo man ang buong daigdig, wala kayong panukat. Sukatin nyo't arukin ang karagatan, wala kayong masusukat. Sukatin nyo't laparin ang hangin, di nyo mahahawakan. Kaya't ang panghawakan nyo'y salitang matitibay. Yaon ay ang Ama ang nagtuturan kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maalaala nyo kaya yaong Amang dakila, kung puso nyo'y may batik, putik ang kahambing. Sa isip nyo'y magawa kaya na ito ay manahan, at salita niyang may tala, at mabulay-bulay, at matanto niyong ganap. Kung ang minamasdan ay ang gawa lamang na pang sanlibutan, at di maunawaan, iyaong kalooban ng Ama at ang diwa niya, ay di ninyo matarak, di ninyo makamtan, ni hindi nyo mahagkan. Yaong damdamin niya, tapat na niya alay, upang kayo'y aliwin at ganap pagalakin. Iyaan ang katotohanan, kung batin nyo ang sa inyo'y nag-aalay. Walang gagawin kayo, kundi amay tanggapin, panahanin sa damdamin. Pagkat mayroong gagawin na hindi nyo makikita, may ginagawa sa tuwina na di pa babatid mo na sa katawan ng anak niya, upang kapag dumatal na, siyang panghawakan at ganap pagtiwalaan na may gagawin siya. Kaya't kung paano isip mo ay siya, kaya't kung paano puso mo'y nakatatak siya, gagawin niya rin sa iyo. Yaong kung paano mo siya kinakamtan at tuwirang tinanggap ng buhay mong pahirap. Kaya't magbulay-bulay, magtanto na tuwira, yaong Amang walang hanggan, siyang inyong kilalaning tuwiran. Walang maliw kailanman, yaong kanyang kapangyarihan. Walang magagawa ang tao sa lupa kung di niya nasaya. Wala kahit ano na maring bumuhay, wala kahit na sino ang maring magbuhay sa iyo bilang tao, kundi iyong Ama ko na
ganap, pagharian kayo, at mapuspos tuwina ng tunay na liwanag, at sa Kanya'y pagtanggap. Iyaon ang katotohanan nitong sakit tinuturo. Taong aking mga mahal, magnilay at magkulay, magtantong tuwira. Mahal ko kayo, mahal na mahal, yan ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tibay lang, anak. Ang bawat pagpatak ng luha mo'y nabibilang ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kamusta na ka? Kamusta na ka? Kamusta na kayo? Hoy ka, kamusta kayo? At siya mo, pepakayap na ka na, ano mong gawan mo, anak? Otang, may di na nakalaman kanyan. Sa lese kang tuwira, na ano yung gawan mo? Dakala salamat. Magbayo na ako po. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila siya magpakailan paman. Ikaw, kayong lahat anak niya, tanging walang hanggang pagmamahal ang dulot kanino man. Walang kapantay ang kanyang alay, kapangyarihan niya'y di napaparan. Buhay na kumikilos, sa puso mo'y itatak siyang ganang. Damhin mo sa kalooban, na siya'y buhay na sa iyo'y tinanggap. Mahal na mahal, mahal na mahal, mahal na mahal kayong lahat. Kaya't kung kayo ay tapat, may gagawin siya sa lahat. Patnubayan kayong ganap, Ama sa inyo'y tuwirang matanggap. Purihin nyo't pasalamatan, nang sa inyo ay malugod. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Aba, happy birthday sa mga may birthday.
purihin ang Ama. Bati, kung kayo na 10 beses ngayong oras na ito, kung di ko kayo mahal, di ko man kayo sabihang happy birthday, mahal ko naman kayo, may kabuluhan. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Kaya, speechless. To the max na lang. Natanggapin nyo ang pagmamahal. Alam kong ay mga kaps na mababait, bigay na po ninyo, mga kaps. Okay. Sige po, ariin po ninyo na ito'y gamot sa inyo. Angkitin po ninyo na ito'y gamot sa inyo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos, ano? Kumusta? Magaling ka na. 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 Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, patnubayan,
kayo ng Ama. Dakila nga ba ang Diyos? Totoo nga ba ang Diyos? Paano mo mapapatutuhan ng dakila siya, totoo siya, kung wala siyang pinakikita sa'yo? Kung wala siyang ginagawa sa'yo? Kung wala siyang magagawa sa'yo? Dahil totoo siya, dakila siya, may magagawa siya sa'yo, may ginagawa siya sa'yo. Yun ang hindi mo alam na ginagawa niyang mahiwaga sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, kaya para lumabas na yung hangin at pumasok dito, itaas na yung tilon. Buhay ba ang Diyos? Para nang sa gayon ay pero hindi nyo po napapansin dahil abalang-abala kayo sa pakikinig at nasisiyahan kayo. Kahit walang electric fan, nasasarapan kayo, no? Subukan nyong iniintindi nyo yung sarili nyo. Kapali! Kapali! Hindi ba, no? Kaya napakabuti po ng Diyos. Napakadakila niya. Totoo po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Oh? Purihin ang Ama. Mapalad ka. Mapalad ka. Hoy ka, mapalad ka. Ay, mapalad ka naman. Oh, ika anak, mapalad ka. Kayo, mapalad kayo po. Ikaw, mapalad. Ay, talagang mapalad tayong lahat. Buhay ba ang Diyos? Hoy ka, kumusta? Salamat. May patutod kang manyaman. Kami balisa. Pero mababalisa ka. Tumimwa ka kanita, o denino mong may kasakit, ika ne. Kaya, bahala ka nung kami balik kanita, de. Bakit makanya niya, mandiretsa ya. Ali ko mandiretsa ne. Ne, magana ka ako. At siya matudtud. Aliwaya ako, ne. Akilala may itang kasabi mo. Akilala may itang kasabi mo kanita. No ka rin niya. Ha? Lawan mo ne, nung kasiping me. Nung atsyurke ka. O baka pati kang kasiping aliwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, kayo buti ng Ama. Huwag po kayong nagdaramdam kung hindi kayo yung at katulad siya dati, araw-araw nababasbasan kayo. Ngunit magpasalamat po kayo na mula nung sinabi ng Panginoon na ihayo mo eka, umayo kayo eka. Parte-parte po magpasalamat po kayo at nakikinabang kayo na mapalad nga kayo kung naririto kayo at nakatanggap kayo yung mga manakanakalang tinutunguhan, nagtutungo doon, kung saan dako, at kung paano ay nakadama, ay talaga naman pong napapatutuhanan ng Diyos na talaga siya'y buhay. Ano po? Kanya-kanyang partisyon sasabihin naman ng pilosopo, ba't hindi sila magpunta rito? Kaya nga sinabi, ihayo Ihayo Ba't sinabi pang ihayo? Kaya pupunta pala sila dito. Sa una, siyempre yon. At pagkatapos ay, kung kalooban ng Ama at naloloob nila, ay ang Ama ang tinanggap nila, yun na yung damdamin nila. Tama ba? Po, anya, pamiras ka rin, babaha. O dapat nung masapating kayong pamananampalatayang pong pami kapagtutuan, aba magkatindala nita. Na po. Abisandan na kayo. Opo, sige. Wasanting ita. O, narinig nyo? Abisahin tayo. Malaot-laot siya ita. Apo, malaot-laot siya. O, kaga lang po tang miras kaya kami ka rin. Kayo naman ingala. Kailangan kayo yung number one nakakakit ko, Tapos sakit ang bangka. Aro, kanyaman. Ginoo ko. Sa totoo lang po, sa unang buhay ko, bahamon dita, kumakasakiking balsa, yung tawag kanita. Na, balsa. Nanita? Na? Alit, ang balsa. Balsa. Tatakot ko. Kasi nang malati ko, hindi na ako man malati. Elementary, school na ako yata. Digso na ako may liumod keto, kaya taking danggot. Kasi mas manyaman makihilangola. Umalalab pala.
May kilango-lang ako na mabiyasa ka. We, malalapit kong malumod, manibat kanita na ako bisan pumunta ken danom. Pero nang una na akong paglakbayan, nang una po akong pinaglakbayan ng Panginoon doon sa kanilang lugar, pasubali ko'y halip, pangaduan itang kay kayo, sa malayo. Pasubali ko, anak, tumungo ka sa kanila, sasakay ka ng bangka. Ay, Panginoon naman, batid nyo naman punta ko sa bangka? Pero salamat king Ginune, may kasadsyad tamo. Dahil buhay ang Diyos, yun ang takot na inaalis niya dahil sa guni-guni mo lang pala. Kapag siyang pinangawakan mo, isasadsyad ka na sa bangkang nakasakay. Ganun din po sa buhay. Bakit binahagi, ba't kinwento? Pag ang inisip natin nakakatakot at parang hindi, talagang natatakot tayo, no? Baka maganon, ganon, puro baka, na baka tuloy. Kaya dapat wag negatibo, kundi laging positive mong isipin na ibinibigay ng Diyos ang lahat para sa ikagagalak at makagagalak na buhay mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Ngayon, sabi nga, kung maiksi ang kumot, matutong? Kung makitid ang sinturon, matutong? Maghigpit. At huwag mo kang yakapin ang di mo? Baka karagul merugong kakaulan meagyo. Susunga na kay kapabisang bubitaw. Buri mo tagalan itang kalupa mong tao. Mabandiya. Sinali ang kotse, sinali ka naman, sinali ang tugak, sinali ka naman, ita palang seli ng tugak, prag kaya. Bullplug, may laso niya, pati ka may lason. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung minsan, yung gaya-gaya masama. Ano po? Kaya kapag nakita mo yung kapwa mo, kung ano yung ginagawa, aba, hindi pwedeng sunod ka ng sunod, tuntun ka ng tuntun, ngunit ang batas ng Ama, ang gawa niya at salita niya, ang sundan mo, sigurado di ka magkakamali. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, huwag pong ugaliin yung mapagparunggit, mapagpatama, patama ka ng patama, para ba yung pumabaril ka ng baril ng ibon? Huwag nating ugaliin yon. Kapag nagsalita tayo, tumbok sa Panginoon, galing sa Panginoon, para na sa gayon, yung totoo, nakatatanggap din. Yung hindi totoo, bahala na sila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano po? Kung maglilingkod tayo para na lamang tayo magmagaling, wag na. Kung maglilingkod tayo para lamang tayo magpasikat, wag na. Kung tayo maglilingkod na sa ganang sarili, wag na. Sapagkat di tayo papasa sa Diyos. Ngunit kung ginagawa natin ay para sa Kanya't atas na sinusunod natin, aba, sigurado, tatawid niya tayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya gawin nyo ang tamang pananalig at pananampalataya at ibibigay ng Ama ang katulad sa libadura na kaunti lamang ay napapaalsa. Ang maliit na mustasa na butil ng buto ng mustasa na palalaki niya. Yun po ang dapat nyong tanggapin at dapat nyong may sa buhay ang malaking pananalig at pananampalataya sa maliit na bagay, malalaki ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may bukas pa. Lagi po may bukas Kasi po may hahandog. Pero kung sinisipag kayo halina kayo. Ba't ganun ka? Sinusubukan kayo Kenny na po.